Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome ulit dito sa aking YouTube channel na Chinoy ako. I hope nasa mabuti kayong kalagayan saan mang sulok kayo ng mundo ngayon. Pasensya na medyo bihira lang ako nakakapag-upload ngayon dahil medyo busy pa sa bagong chapter ng aking buhay, kumbaga. Well anyway, maraming salamat pa rin sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel at hindi pa rin tinatanggal yung notification ko na every time may ina-upload ako, na-notify pa rin sila. Maraming salamat sa inyo. So, eto na nga ngayon. Showbiz update muna tayo. Hindi to chismis ha. Kumbaga, it's a fact. Na talagang nangyayari ito ngayon. Ito yung tungkol sa isinampang kaso ni Kim Chiu. Siguro naman kilala nyo si Kim Chiu, especially kaming mga Bisaya. Kilalang kilala namin yan. Kasi kapwa Bisaya namin yan si Kim Chiu. She's from Cebu City. So, ang nangyari kasi daw, nagsampangan ng qualified theft itong si Kim Chiu laban sa kanyang ate na si Ate Lakam niya o si Lakambini Chiu sa Quezon City Prosecutor's Office. Marami ang nagulat dito dahil kung maalala nga natin, kadalasan sa mga post dati ni Kim Chiu, parang idol niya itong Ate Lakam niya. Parang sinasabi niya na yun yung kanyang avid fan, solid supporter, parang hero niya itong si Ate Lakam niya. Pero biglang nagbago yata yung ihip ng hangin dahil ngayon, nagdesisyon si Kim Chiu na idemanda na nga itong kanyang ate. So paano nga ba nagsimula itong gulo nila? Sinasabi kasi, allegedly, na nagsimula daw ito actually. Medyo matagal-tagal na daw. Kaso lang daw, medyo mapagbigay itong si Kim Chiu. Kumbaga talagang dahil ate nga niya, nire-respeto niya. So, pilit ang inaayos ang anumang gulo or konting alita na nangyayari sa kanilang magkapatid. So, noong 2023 kasi, kung maalala natin, nag-post itong si Kim Chiu na kung saan talagang humihingi siya ng dasal para kay Ate Lakam niya. Dahil nga itong si Ate Lakam niya nagkaroon ng bacterial meningitis di umano. So ang nangyari dito, parang nasa between life and death situation itong ate niya. Nakoma kasi ito nung dalhin sa ospital. She was in coma for 7 days. Tapos yung 5 days nito, halos parang malabo na mabuhay pa itong si Lakam. So, kumbaga, pinapirma na sina Kim Chiu ng DNR o yung do not resuscitate na kung saan kapag may masamang nangyari dito sa ate nila, hahayaan na nila. Kumbaga, hindi na kailangan pang i-resuscitate or buhayin pa dahil feeling nga nila nung time na yun na hopeless na itong sakit na kanyang ate. But by some stroke of luck, kumbaga sinasabi nga ng iba or sinasabi nila na miracle itong nangyari kay Lakam dahil nakarecover ito. So, after 18 days na nakakonfine daw ito sa hospital, finally, na-discharge ito noong May 2023. And then, after that, parang ang nangyari yata dito sa ate niya, parang sinasabi niya na life is short. Na, kumbaga, anytime pwedeng bawiin yung buhay natin. So, kumbaga sa kanya, kailangan i-enjoy niya yun. So, ang ginawa nito daw ni Ate Lakam niya, parang nag-YOLO ito, you only live once, ang naging motto niya sa buhay. So dahil nga dun sa nangyari sa kanya at para makaiwas na rin siguro sa depression kaysa magkukulong daw siya sa bahay niya, talagang literally sinunod niya yung you only live once na motto niya. Itong si Ate Lakam niya kasi at saka itong si Kim Chiu, may negosyo. Kumbaga, ang nagmamanage ng negosyo ni Kim Chiu, yung The House of Little Bunny, na kung saan nagbebenta ito ng mga bags, ay itong si Ate Lakam niya. So, trusted niya ito si Ate Lakam niya sa financial responsibilities ng kumpanya at nagmamanage din nung financial account ng kumpanya. So, dahil na dito sa YOLO na sinasabi niyang Ate Lakam niya, parang nagkakaroon din sila ulit ng alitan ulit nitong ate niya. Kumbaga, lagi siyang, siyempre, sinisita rin siguro siya ni Kim Chiu dahil nga may bali-balita nga na nalulung na ito sa bisyo. Kumbaga, nalulung ito sa kasino. Dahil marami nga nakakakita daw na madalas itong nasa Soler o sa mga hotel casinos. So, ang nangyari dito, kumbaga, syempre, bilang kapatid, pinapayuhan daw lagi ito ni Kim Chiu na nauuwi sa away nila. Pero, nagkakapatawaran pa din daw. In fact, sabi nga nila, pinaka-latest na nagkabati ulit sila ay yung November lang this year. So, ang nangyari dito, after doon ito kasi hindi pa rin, walang kadala-dala daw itong ate ni Kim Chiu. So, patuloy pa rin sa pagkakasino, kumbaga siguro na-addict na. So, ang nangyari daw, nagagamit niya na ngayon yung pera ng kumpanya ni Kim Chiu. So, hundreds of millions di umano ang naiwaldas nito sa kasino. So, ganun kalaki. Hanggang dumating daw sa point na kung saan, pati yung pera sa vault, ginagamit na daw nitong Ate Lakam ni Kim Chiu. Allegedly, and at the same time, may ibinenta rin daw itong kondo ni Kim Chiu na hindi ipinalam kay Kim Chiu. So, umabot na sa ganung kalala
yung addiction yata nitong kapatid niya sa casino. In fact, may mga kakilala rin talaga ako dito ngayon na talagang addicted din sa casino. Talagang nakaka-addict din talaga ito. So yun na nga, dahil nga dito, hindi na siguro nakapagtimpi o hindi na naubos na yung pasensya kumbaga ni Kim Chiu. At siguro para mabigyan na rin ng leksyon itong ate niya, nagsampa siya ngayon ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office ng qualified theft. So ano nga ba itong qualified theft? Pag sinabi natin qualified theft, ibig sabihin ito, malaki yung amount na nawawala at ang gumawa nito ay yung taong pinagkakatiwalaan ng biktima. So kaya ito matatawag na qualified theft. Nangyayari ito usually between sa mga amo and domestic helpers, sa mga employees, sa mga managers. Ito nangyayari usually yung kaso, qualified theft. At ang hatol nito kapag nahatulan ka ng guilty or nasentensyahan ka ay pagkakakulong. So ayon nga sa binasa ko, sinasabi na if it's 2.2 million, parang 1 year yata yung pagkakakulong. And then after that, if more than 2.2 million, additional 1 year for every million nang ninakaw nung tao, nung accused. So ang mangyayari kapag ganun, maximum na ibibigay daw dito is hindi dapat lumampas ng 20 years ang pagkakakulong nung makakasuhan. So ito yung matindi itong qualified theft. So ang nangyari dito dahil nga siyempre kapatid ni Kim Chiu, pinagkatiwalaan niya, ginawa niyang manager ng kanyang kumpanya. Tapos ito yung sumira ng trust niya. So pasok na pasok ito sa qualified theft na kaso. So ito yung mangyayari ngayon. And besides, yung tiwala talaga dito bilang ate nga niya, parang yun yung masakit dito kay Kim Chiu. So hindi natin din masisisi si Kim Chiu. Although sinasabi nga ng iba na blood is always thicker than water, na dapat pinapatawad na lang din kasi kapatid. Pero minsan kasi kailangan din yatang gawin ito ng isang kapatid na nabiktima para mabigyan ng leksyon yung kanyang kapatid. Kahit nakakatanda man ito sa kanya. Kasi usually ganito, parang ewan ko lang kung ano yung paano yung therapy sa mga addiction, sa mga ganitong klaseng gambling addiction, kung rehabilitation din ba ang solusyon dito. Pero mahirap na rin kasi yan ganyan ngayon, lalong-lalo na kung tulad ni Kim Chiu na talagang pinaghirapan niya yung pera niya kasi nagsimula naman siya, kung maalala natin sa PBB before siya pumasok, hanggang sa naging superstar, hanggang sa nagkaroon siya ng malaking pangalan ngayon sa show business, hindi naman talaga sila galing sa marangyang pamilya. So kumbaga pinaghirapan talaga ni Kim Chiu yun, naiwinaldas lang ng kanyang ate. So yung ganun yung nagiging kaso niya. Ngayon ako, ang point ko naman dito, may point din yung ginawa ni Kim Chiu. Well, in the end, she might lose a sister. Pero hindi rin natin alam. Baka mas malaki pa ito ang may tulong sa kanyang kapatid in the future. Kumbaga, kaysa hayaan niya or malulung palalo at matuto pang gumawa ng masama itong kapatid niya dahil sa addiction sa casino. Kasi ang nangyari daw yata, kaya napuno si Kim Chiu dahil yung mga pinagkakautangan nitong ate niya, siya na yung kinukulit. Kumbaga, siya na yung sinisingil. Kasi syempre, ano naman ang pambayad ng ate niya kung ubos na sa pagsusugal. And at the same time, hindi naman talaga siya yung may-ari ng negosyo kung hindi yung kapatid niya, si Kim Chiu. So, kumbaga, naperwisyo na ito si Kim Chiu kasi syempre, may sariling buhay din si Kim Chiu. Hindi niya dapat inaasikaso yung mga ganyang problema. Kaya nga niya kinuha yung ate niya dahil malaki ang tiwala niya na hindi siya gagaguhin sa kanyang negosyo. Eh, ang masakit nito, yung kung sino pa yung kapamilya niya, yung pa yung gumawa sa kanya ng ganito. Kaya nga may ibang nagsasabi na mas mabuti pa yung ibang tao na pagkatiwalaan natin dahil kung gagawa man daw ng hindi maganda sa atin, hindi tayo ganun grabe masaktan kumpara kung kapamilya natin yung gumawa sa atin ng ganun. Talagang, kumbaga, bugbog sarado yung pakiramdam natin sa ganun eh. Dahil, sino mag-aakala? Ate mo pa yun. Idol mo pa. Kumbaga, ang taas ng tingin mo sa kanya tapos gagawin ka ng ganun. So, ito yung nagiging issue ngayon between Kim Chiu and her sister na sila Kambini Chiu. So, kung saan man ito hahantong, kung lalambot ba uli yung puso ni Kim Chiu sa kanyang ate, eh, siya lang yung makakasagot nito. Pero sa ngayon, tuloy yung kaso. And, well, as long as hindi pa naman nasa sentensyahan itong ate ni Kim Chiu, we can entitled pa rin siya sa due process. So, let's still give her the benefit of the doubt. Although, syempre, kung akong tatanungin, mas naniniwala ko dun sa kwento ni Kim Chiu na talagang ginawan siya ng hindi maganda ng kanyang ate. So, ang lesson dito, lagi nating tandaan, hindi porke kapamilya natin o kamag-anak natin, pwede na nating gawa ng hindi maganda.
Kasi hindi lahat ng kamag-anak natin mapagpatawad at hindi lahat ng kamag-anak natin ganong kalaki yung puso para magpatawad. Lalong-lalo na kung yung pinakialaman natin ay yung mga bagay na pinaghirapan nila. And at the same time, kahit kanino man, kahit hindi man natin kapamilya, hindi talaga maganda ang maging magulang o yung pinanggugulangan natin yung ibang tao. And at the same time, lalong-lalo na kung pinagnanakawan natin yung tao. Hindi lang sa mga material na bagay yung pwede nating nakawin, kung hindi minsan ninanakaw din natin yung pagkatao niya, yung pag-aari niya, at yung achievements niya lalo. Ito yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. When I say achievements, katulad sa mga offices na kung saan mga kaibigan mismo natin, kinakalaban natin para lang makuha natin yung gusto nating posisyon. Pag nanakaw pa rin yun. So, hindi yun maganda. Well, anyway, it's season of giving ngayon and season of loving kasi umpisa na nga ng nalalapit na Kapaskuhan. Let's spread love and joy. At sana matuto pa rin tayong magpatawad. And at the same time, marunong pa rin tayo magbigay ng justice. It's less than a month before Christmas and I wish you all a very Merry Christmas saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Hanggang dito na lang muna and I hope makapag-upload ulit ako ng iba pang mga videos later. And again, maraming salamat sa inyong suporta. Please subscribe to my YouTube channel, Chinoy Ako, and dun sa aking Facebook page na Chinoy Dubai. Once again, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo lagi and enjoy your Wednesday.